you mentioned this is your first movie as Barda. Di ba, we all know na nowadays, napakahirap nung labanan pagdating sa sinehan. Di ba, parang people are waiting ng mga pelikula on social streaming platforms. Pagka ganyan ba bilang mga artista, do you still feel the pressure na kayo ang lead star at kayo ang soldiers, ika nga sabi mo kanina ni Direk Cathy, para sa pelikulang ito? I have to admit, yes, of course, there is pressure dahil unti-unti pa lang naman pong bumabalik ang mga tao sa sinihan. Pero I am quite confident with our project, with our film, kasi sino bang hindi gustong ma-in love? Sino bang hindi gustong kiligin? This is what we are offering, hindi ba? A feel-good, romantic film na lahat tayo sa pagkatapos ng pelikulang ito ay mai-in love kay David Licauco. Oh, David, ibinato sa'yo ni Barbie agad-agad. Ano yung question mo ulit? Ulit tayo, David, Hindi, yun nga, David, di ba, ang sinihan ngayon, parang alam natin lahat yan, we are all struggling, the Philippine cinema, di ba, hindi lahat pinapatok, pinipilahan. Pero bilang mga soldiers at artista na Direk Cathy ng Pocket Media ng That Kind of Love, nakakaramdam din ba kayo ng yung pressure? Ikaw anong feeling dito? David, sagutin mo ako. I think there is pressure. But maganda yung produkto namin ni Miss Cathy ng production. Kaya feeling ko ay as long as we do our best promoting, sigurado kung papatok siya sa takilya. So I think yes, there is pressure, but I try my best to just control the things that I can control. So, which is by promoting and helping the movie. Totoo yan. At dahil dyan, para mas kiligin tayo lahat, thank you Barbie, David. Mga kaibigan, kapamilya, kapuso at kapatid, sabay-sabay po natin panoorin ang full trailer ng That Kind of Love. Eyes on the screen, please. Sunflowers. Her favorite. You're the best, Tina! Fedora hat? She meeting you or Bruno Mars? Congratulations! Sino na naman ang hinanapan mo ng love life? Another win? Another one less lonely soul. Right. It's, don't you know who I am? O hindi mo ba ako kilala? Okay, you're the type. At talino, mayaman, attractive, kaya nga hindi mo mapigilang tumitig, di ba? Sobrang nakaka-frustrate yung feel na yung pagka-perfect ko niya. Bakit nakangiti, Ate? Okay then, if you're so good at what you do, then find me a match. No. Can you cook? I cook Italian, Greek, French, Korean. Kung master chef pala ang hanap mo, sana sumali ka lang sa competition. Hindi makikipagtalo ka sa date mo kung luto ba yung hipon o hindi. it's prawn. Malaki hipon. Kung talaga ka panabahanap sa pinagagawa mo, liting-liting ko, mo yung mukha mo. Hindi mo kailangan mag-alala. Because you don't have to find love. Love will always find you. Are you free today? Kaya nga ako nandito, di ba? Come on. I'll bring you home.
lahat naman nandito ngayon, ramdam na ramdam natin, oo. Okay, sige. Direct Jem. Sir, Kuya Jem, dito na. May question lang ako. Kasi di ba nakita natin dun sa trailer natin na parang meron din silang mga shot na mga nasa Korea sila. Seoul. Oo, nasa Korea. Di ba parang yung first movie ng Pocket Media, parang meron ding Korean na element, may factor. Tanungin naman natin ang ating creative producer, syempre. Meron bang meaning ang Korea sa ating mga ginagawang mga likha? Oo nga, Miss L. Actually, there's nothing special about it. I just love the country. At the same time, K-dramas are very relevant when it comes to rom-com films and series right now. So, given that we want a mainstream film that would give that kilig vibe and bring back the kilig vibe here in the Philippines, we thought maybe we can bring more of that in Korea. Yung pala, thank you. Tsaka Jano, yung feature yung direct CC Camarillo sa Chai ay different naman sa mga places na feature niya dito sa That Kind of Love. Di ba direct? Tama ba? Yes. Ay. Okay, thank you so much, Miss L. Kuya Jem, simulan na natin. Sa Studio 1 ba dyan? Studio 2? Studio 2. Actually, ang second question was sa first question na sa Studio 1. Galing sa nag-iisang sparkling deep. Good afternoon. Yan. Hi, Barbie. Pero, Direct CC, congratulations na. Kasi the first time na pinadala sa akin ni Jimwell yung trailer ng movie, napakaganda. Very glossy siya. And sabi ko nga kay Jimwell, feeling ko ito yung first blockbuster 2024. Kayo, marami po ba kayong mga positive feedbacks na natatanggap? And you think tama ba ang sa pantahan ng karamihan na this is going to be a blockbuster? Well, I would always want to think that way. It would be a blockbuster. Of course, lagi natin gustong mangyari yung maganda para sa pelikula. So positive feedback, yes, I may say, ang dami kong narinig, maraming sa feeds namin na appreciate nila. And yun naman po yung vision namin maghandog sa inyo ng maganda. And I always want to thank also all the production team. Alam naman natin, filmmaking is always collaborative. At lahat po ito, hard work po ng lahat, hindi lang po sa isang kagaya kong director. Everyone should be complimented on this one. Kaya po, siguro kaya nyo na-appreciate dahil marami pong nag-contribute sa pelikulang to. They gave their best to at least give their genius for us to come up with this great material. Okay, so yun lang po. Sana tulungan nyo kaming lahat na mai-promote din natin. At gaya na rin po sabi ni Sir Jun Lalin, let's try, let's hope na sana nga magkaroon tayo ng blockbuster run for this one. Wala naman pong masamang magsabi ng mataas na expectations. But of course, we're proud to say that we at least as a creator, lahat po ng magandang gusto kong mangyari sa isang pelikula, ginawa ko po dito sa pelikulang to. Kaya napaka-special po nito sa akin. And thank you, Direct CC. Yan sa kay Barbie and David, yan, narinig yung sinabi ni Direct. No? Pero yun nga, ang daming nagsasabi talaga, the public, yung mga nakapanood na ng trailer na ang ganda ng dating and nangangamoy box office blockbuster. Kamusta na po kayo? It's so nice to see you again, Tito June. Well, it's always nice to hope for that. Siyempre, mag-blockbuster, mag-box office. But I guess the main purpose of all of us is to really put out a good film. Diba? Maibalik ang quality films na gawang Pilipino. Maibalik natin ang pelikulang Pilipino na yun ang panoorin ng mga tao sa sinihan, hindi mga Hollywood films, hindi ba? Or ano muna, Filipino-made films muna bago yung mga Hollywood films, hindi ba? Yun lang naman ang I think purpose nating lahat bukod sa dito sa project na ito. It's the entirety of the film industry here in the Philippines. We would like to buhayin ulit ang industriya ng pelikulang Pilipino. Yan. David, yan. Ayun nga, gaya ng sinabi ni Barbie, buhayin yung film industry. Yes, and actually, mas maganda naman talaga manood ng pelikula sa sinehan. Diba? Back in the day,
nung mga bata pa tayo, nung pre-pandemic, ang saya mo na sa sine. Di ba? So with this film, with these kinds of films, sana ay bumalik yung mga tao sa ganun dahil mas masaya talaga. Ano siya, date place ulit. Maganda kasi itong ano, di ba? Magandang panoorin to pag mga first date, di ba? O kaya yung mga gusto nilang rekindle yung love nila. No, dahil that kind of love para ma-realize nila na kung gaano ka-powerful ang love, hindi ba? Ang saya kaya nitong date movie, di ba? Yes, oo. Pero kayo nung nakita nyo, the first time na napanood nyo yung trailer, anong naging reaction nyo? Kasi ang daming ang gandang-ganda, di ba? Kayo mismo, sobrang ba kayo na-excite, talagang naganda kayo? Ako, reaction ko, kinilig ako. Kinilig. Tapos nakita ko, sabi ko, pogi ko dito ah. Ano eksena? Ano doon? Talagang feeling mo? Guwapo. Oo nga, ngayon kasi parang feeling ko mas less pa yung stress ko last year. Ganun, sabi ko, mas pogi ako dito. Yun. And ayun, tsaka maganda talaga. Napakaganda. And super excited ako dito. Yes. Ako actually, looking forward ako. Nabitin ako dun sa bar scene direct sa trailer. Maganda kasi yung bar scene na yun, abangan mo yun. Yun yung first chance encounter ng characters namin. So dun mabubuo yung rapport namin dalawa hanggang sa magkaroon ng character development. So ang saya, ang ganda ng banter namin sa bar scene. Yun yung very first scene din na kinunan namin on the first shooting day. Ang sarap mag-promote pag ganyan, no? Na ang ganda ng feedback. Pag alam mo maganda yung pelikula, Sa mga ibang kasama sa movie, like si Miss Arlene, nakita mo is this the first time you saw the trailer or you've seen it before? I've seen it before. In fact, I saw it on Instagram through Direk Cathy's, I had to comment. Sabi ko, Direk, trailer pa lang, kinikilig na ko. I will repost this, Direk, ha? Ganun agad ako. Nakakakilig bilang nanay niya. Tapos gano'n nangyari sa anak ko. Na-imagine ko yung anak ko, maging ganyan din. Yun ang lahat lumaro. Ang daming lumaro agad sa isipan ko bilang ina at in my 50s. Na-enjoy ko. What more, mga people your age. Kumbaga, it's for everyone. Walang edad. Which is what we want, di ba? Kasi parang sorry, I have to mention it, mga Korean dramas. We're also into it. It's the same thing naman, it's a rom-com. So why don't we patronize our own, di ba? Kaya naman natin, ang ganda, kinilig din ako. So, definitely, I will watch this 20 times. In the movie house. In the movie house. So, ang sarap ng Arlene, no? Pwede mong yayain yung mga kaibigan mo, no? Lahat ng edad. Isipin mo nga para ako mapakilig mo. Kasi medyo, siyempre sa edad na ito, nawawala na yung kilig ko sa mundo. Di ba? Alam mo, you become jaded. But this really, honest, walang it's not such a major role naman for me, pero the movie itself, talagang alam mong pinagtuunan ng pansin. Yun ang importante. Hindi lang basta-basta makagawa at ipalabas. Pinagtuunan ng pansin ni Direk. In fairness to you, kitang-kita yung excitement. Ay, yung kinikilig ako. Sana nga, kayo na ba? Kayo na ba? Nag-intriga si Penny. Pero sa ibang kasama sa Cassia, anong naramdaman nyo nung mapanood nyo na itong trailer ng pelikula nyo? Ako po, I feel celebratory for the production dahil alam ko na pinagbuhusan nila to ng strength at ginawa namin to a few months ago at talagang I'm really proud of the production kasi alam ko marami silang ibinuhos na enerhiya para matapos to. So I'm in a celebratory mode para sa kanila, para sa production, para sa Pocket Media. Okay. For me naman, bilang hopeless romantic din akong tao, I can't wait talaga to see yung pagka-hopeless romantic ng dalawa sa film. Kasi sobrang nakakilig talaga. I read the whole storyline while taping. And sobrang brilliant talagang writer ni Direk El. And I'm just so honored to be part of this film, this majestic film. So let's all watch it in the movie house, guys. So yeah. Yan. Kuya Jun, si Ivan ba? Kaya nga, tumutan ka. I love it. Ako, lover boy talaga ako eh. Wala nang iba. Lahat minahal ko.
At mamahalin ko pa. Pero pag nakita ko si Barbie at si David, matayo yung balahibo ko sa hindi namatayo yung balahibo sa halik. When I see them on screen, they really glow and they really have a chemistry. They really have something there, and this film has something. And I'm very proud. Everybody worked hard from wardrobe to director. So please support us. We need your help, and let's show them what's up. Okay, eto last for Barbie and David. Kasi yung mga fans nyo, the Barda fans, nakakatuwa na ngayon pala may mga nakakasama silang mga black screenings. Aware kayo doon? Yeah, opo. Nakakatid kayo sa mga black screenings? Yes, opo. Actually, kino-coordinate na namin with Sparkle yung schedule dahil gusto talaga namin umattend sa mga block screening para makalibre ng sine. Para makalibre ng panood. Hindi, pero kasi hindi rin biro naman talaga ang mag-organize ng block screening. So, for our supporters to organize block screenings, we really appreciate it, and parang the least we could do is to attend, hindi ba? Sila naman ang gumawa ng lahat. So, ayun, yes, we will really make time for it, di ba? Yes, we will make time for it. And actually, yung last film ko nga, nagpa-block screening yung mga fans ko. And then, I got super emotional dahil parang ginawa nila yung lahat ng to para sa akin. And gumagawa pa sila ng mga, parang nag-testimonial sila sa akin. Sinasabi nila yung parang, why we love you, mga ganyan. Alala ko, umiiyak ako. So, super thankful sa mga fans na nag-effort, nagbabayad para supportahan kami. So nice, di ba? Yung ano nyo nila is puntahan, di ba? Pero yan, Barbie, super love kita, you know that. Alam ko, super love rin. So magpapa-black screening ako for you. Ano ba? Yeah, so schedule sa June. Yan, yun nga sila Arlene. At saka syempre, alam mo naman Arlene, yung mga close friends mo na malapit sa akin. Yan. So ngayon pala, congratulations. Alam mo, pwede ko sabihin na congratulations kasi obvious naman nakikita yung movie sa trailer pala. So, this is about all of us. Thank you, Tito June! Yeah. I love you, Barbie. I love you, Tito June. Mama loves you so much. Yeah, mahal na mahal si Mami and Daddy Tony. Okay, thank you! Yeah. Aray! O, diba? Pasabog dyan sa Studio 2 may black screen. Diba? Dapat tapat ako yun sa Studio 1, ha? Kailangan meron din ako makuha ng black screen dito, no? Dapat may makuha kasi huwag kapapakabog. Sandali, didikit tayo sa mga kilala kong mga friends kong mga nakaka-edit. Kaya sa akin, ang ganda talaga. In fairness, napanood ko rin yung trailer talaga. Minsan pa naman magsalita yun, di ba talaga diretso? At sa podium. Tama. Di ba maganda ang ano? Oo, ganda talaga si Juno. Kaya kino-close ko yun. Ha? Sorry. Question natin is from Romel Gonzalez. Bisi-bisihan. Hello, yes. Hi, Barbie and David. Ang question ko is, since nag-shoot kayo sa Seoul sa Korea, di ba? Meron ba kayong pwedeng i-share na mga hindi nyo malilimutang experiences habang nandun kayo? Mga nakakatuwa, nakakakilig, yun. Barbie, ko muna. Hello po, kamusta na po kayo? Alam mo, bigatin talaga yung media ko pag invited silang lahat, di ba? Alam niyo ano talagang, grand media con nga naman. Indeed. Movie kasi. Ayan, tama naman. Thank you so much. Hindi ko makakalimutan na ginawa namin sa Korea. Actually, I like to add, kasama namin si Divine. Yes! Magkasama, tatlo kami sa Korea. Oo, tatlo kami doon. Sobrang saya kasi nalibot namin yung mga famous K-drama locations. Actually, yung wall na nilalakaran namin ni David doon sa ending ng trailer, ginamit siya sa isang famous K-drama na project. And ang pinaka hindi ko makakalimutan doon ay yung aming yung eksena namin sa po, direct yung tawag doon sa, yung tunnel, yung lamig na lamig ako, yung lamig na lamig ako
Kasi yung isa sa mga Korean producers namin doon sa Korea, binilhan kami ng tteokbokki, binilhan kami ng rice cake, yung spicy Korean rice cake. Sobrang sarap. Tapos isa lang kasi yung binili niya, kaya lahat kami nagkukumpulang kami, nakabilog kami. Yun yung midnight snack namin. Sobrang saya kasi parang na-realize ko na ganun, ito pa lang yung unang proyektong pinagsamahan namin lahat. Pero ganun ka-tight yung bond namin kahit out of the country shoot. Parang nagkaroon na agad ng family bonding within this production, within the film. So ang saya ng buong Korea experience namin. Pinaka-memorable, I think yung... Actually lahat ng scenes memorable dahil yung mga locations na kung saan kami nag-shoot ay talagang yung mga sikat doon, yung mga very artistic, di ba? So, pero para sa akin, pinaka-memorable yung nandun tayo sa crossing. Yun, oo, dahil romantic siya, uwis buhay, tsaka maraming tao, tapos malamig, actually super saya siya. And na-enjoy ko rin yung nagpunta kami ng Itaewon, yes, Itaewon kami. Dahil super fan ako ng Itaewon Class na TV show. So, ayun. Bakit buwis buhay, David? Kasi tumatawid, parang sa scene, kailangan namin tumawid. And may mga cars. Hindi laging timing na stoplight. Oo. So one time na actually, parang sabi ko kay Bobby, halika na. Tapos biglang nag-green. Ay, sorry. Ayun, thank you. Divine, ikaw, meron ka bang mga nakakalokang experiences sa Seoul? Eto na nga po. Parang kasi meron kaming call time na afternoon. So naabutan kami ng lunchtime. Tapos kami nila Barbie, naghahanap saan nagkakain? Booking kami. Saan nagkakain? Walang hindi po kasi yung mga kainan. Ayun, bukas! Enter kami, pasok. Pa-order nga kami ng isang ganito. Kasi nabigyan mo kami nito, tingnan to. Mind you po, 12 noon ha, lunchtime. First meal. Binili namin. Ang ganito parang ang ganda pakinggan. Kumpoki, sopok. Ganon. Bigyan mo kayo. Intestine ng baboy. Beef intestine pala. So sisling. Pulutan pala. Oo, pulutan pala. Namulutan kami. Ng hapunan. Ng ano. So yun yung pinaka-memorable. O, masarap yun. Tapos nagulat kaming lahat kasi kumukulo yung mantika. Talagang gumagano, talaga nagsha-shine siya eh. Kasi nagulat kami kasi magla-lunch po kami sana. May biko po ba dito? Walang biko. Binigyan kami ng intestine. Yun yung pinaka-memorable. Tapos, dilibre kami ni Barbie. Thank you, Barbie. Sobrang memorable yun. Yun dahil doon. Kaya memorable kasi ako nagbayad eh. Thank you. Totoo yan. Naging memorable dahil nalibre, no? Oo, kasi nalibre. Akala ko dahil sa intestine eh. Hindi. Meron naman dito eh. Dahil nilibre ka ni Barbie. Meron naman dito eh. Okay. Kuya Romel, meron ka pa? Thank you, Kuya Romel. Ayan, naghahanap pa rin ako ng mag-vlog screen. Next question from Miss Aster Amoyo. Tita A! Tita Aster Amoyo. Hello. Atayo ako ha. On the spot muna kay David. Kasi seeing the trailer, talagang totoong, I have to agree, talagang nakakakilig. Was there a time in your life na maging mabuo yung love team nyo ni Barbie, ay winish mo na sana kayo na lang? Parang naka-off mo yung mic. Nakapatay. Barbie, huwag ka makialam ha, Barbie. Ang tanong ko para kay David, dahil nakiwalay ako sa'yo. Ano ba yung question? Paulit po. Pag-rephrase nga, Jairo. Baka mas matindipin ko dito, Aster. Ano daw, David, is there a time na naisip mo na sana kayo na lang? Sana kayo na lang? I think, yung totoo ha?
Hindi naman, siguro kasi paminsan kapag may ka-work ka, di ba, for example, may love team ka, I think it's easier na parang, since lagi kayo magkasama, di ba, na nasa eksena kayo, nasa teleserye kayo, meron kayo endorsement, so magkasama kayo. So parang minsan ako maisip ko lang din, uy, mas madali siguro yung gano'n. But of course, Hindi mo na alam paano gagawin eh. yeah, but you know, of course, diretsuin mo na lang kami. Sasagot mo. Oo naman, syempre, yung mga ganun, kayo naman talaga. Yun. Ikaw ba? Hindi, iba yung tanong sa akin. Di ba po? Iba po yung tanong. Hindi ako satisfied sa sagot niya. Hindi po. Oo, parang hindi pinaikot-ikot niya eh. Pero tita, sa dulo naman, so nagsabi naman siya. Meron naman konti. Meron naman konti siya sabi na, oo naman. Sige, tanggapin ko na yan. Barbs, kung halimbawa lang wala sa buhay mo si Jack, posible bang may love ka na kay David? Gusto ko din magbabalik mo. May commercial! I think, mahirap nga, no? Mahirap nga siya. Mahirap nga. Para sa akin, sisigundahan ko si David. Mas madali siguro ang magiging trabaho namin as love team kung kami talaga sa totoong buhay. Pero siguro malaking bagay kasi na we've built this very strong friendship within the love team, within the partnership. Kaya hindi na rin ganun kahirap for the both of us to work together. And to answer your question po, na if single ako, is there a possibility? Sinong makakapagsabi, hindi ba? Siguro, ask me again when we get there, tita. Kasi sa ngayon, I don't think I have the right answer to that. Nice answer, actually. Satisfied ka ba, tita A? Satisfied naman ako sa sagot. Mahirap yun. Actually, yun ang pressure dahil mo sa kanilang dalawa eh, di ba? I'm sure, David, I know, hindi mo ito direkta kaaminin sa amin. Pero lalo na sa mga kilig moments yung dalawa, kasi matagal-tagal na ito. Nagsama kayo sa Ibarra, nagsama kayo sa Sino Ka Man, nagkasama kayo sa Pulang Araw, and then now in this your first movie, imposibleng hindi kayo, I'm sorry magkailaban sa isa't isa. Am I right? Pero parang bago ka sumagot sa pagsasabi ni Tita Acer, parang siya si Mila sa that kind of... Papunta po doon. Pa-love coach, no? Diba? Ng Barbie. Ay, support na ako, baby. Tama naman. Eh, David, binibigyan ka na ng chance mag-isip doon, Sumusundot na ako nila, Tama naman talaga yun, di ba? Kahit na lang siguro ako, ganun na iisipin ko. Siyempre, sa dami nilang dalawang eksena, bakit di sila nagkakailaban? So I think it's normal naman to think. So it's a yes. So parang you're speaking from the point of view of Madam, parang ganon, na iniisip niya yung iniisip mo. Kung makakita ka rin ng love team na sobrang ganda ng chemistry, tama ba? Ayun daw po. Di ba? May translator. Sige, kahit pa paano, Joy, nakuha natin naman yung sagot. Hindi, pero yes, Tita A. Pero in all fairness naman to David, di ba? Kahit na lumigoy-ligoy ng Pereland, may sagot pa rin siya na, oo naman. Di ba? Hindi siya nagsabi ng no or good job ka dyan. Yes. Pag ako di nakapag-kukuya Korean ito. Sige, lastly naman to the rest of the cast, lalo na si Arlene na siyang tumatayong nanay ni Barbs or Mila in the movie. Anong discoveries niyo sa isa't isa doing this movie? Napakagaling umarte ni Barbie. Yan ang wala akong masabi. At saka tungkol dun sa kanila, kasi hindi ko naman alam na merong kang iba mo. Alam ko, parang kayo nagkakaligawan, nakamay po kayo. Kasi, alam mo, I follow them both on Instagram. Pero siyempre, pag yung algorithm, hindi ko kita lagi nakikita. So hindi ko alam na meron. Kaya sabi ko, kayo na ba?
Kasi gusto ko sila. I mean, kung anak kita sa totoong buhay, at may mayaman na, mabait pa, simpatiko, game na. Diba? Yun, kaya natanong, kayo na ba? Diba? Hindi ko alam na meron. Sorry naman. Hindi ko nakikita lagi sa algorithm. Kaya pala si Tita A, hindi niyo po nakikita. Kaya ako nagtatanong, tatanong ko siya dito. Diba? Hindi ko naman alam. Kasi kung maganda, pwede. Effective. Kinikilig na ako sa inyo. Hindi chika kikilig ko. Hindi ako parang comment pa doon kay Direk, di ba? Pero nakakinilig ako sa trailer. Sorry naman. Talagang nakikilig. Kaya pala tanong ka ng tanong Tita A dito. Kanina pa. Yung siguro, pasalitain natin the rest of the cast. Ay, sorry po, not listening. Sorry po. Lahat kinikilig. Sorry po, what's the question po? Kayo na ba, di ba? Kami na. Oo, matagal na. Kasi last question ko, babalikan ko talaga si Barbie at saka si David. So, yung sabi ko sa inyo, yung discoveries niyo working with each other in this particular movie. Ako po, mas maraming akong eksena kay Barbie at talagang gusto ko yung work etiquette ni Barbie. Talagang, very good ka. Galing talaga niya. Very good talaga yung etiquette niya. Talagang, alam niyo po, an actor prepares. Si Barbie, she prepares a lot. Talaga. Kaya may mga eksena na minsan, nakakalimut ako makaka-eksena tayo nanonood ako sa'yo. Totoo, kasi minsan nabubulol kasi natutuwa ako sa preparation ni Barbie as an actress. Sana maging national artist ka. Manifest natin yan. Manifest ko yan. Magiging national artist si Barbie Fortesa. Bata. Manakot ako. Yun po. Yun po yung discovery ko sa iyo. Dahil sa pag-libre ko po kasi. Oo. Kape naman dyan. Ako naman po ay second the motion kasi bilang bago pong artista, medyo sobrang pressured po talaga ako, especially kapag yung scenes ko with Barbie and David. And halos lahat po ng scenes ko in this movie is with Barbie and David lang talaga. So minsan, yeah, sorry Direk, pero you know, I kind of forget my lines, ganyan. Pero sobrang galing po talaga ni Barbie talaga. As in, sobrang dami ko rin naka-work ng mga ibang artista. Si Barbie yung talagang top 1 na mapapahanga ka talaga while she's acting in front of you. At saka lagi siya nagpapakape sa akin. As in, 3 times a day kami nagkakape sa taping. So, pero yun, the pinaka-biggest discovery is sobrang galing na ng dalawa and worth it tong movie na panoorin talaga. And sobrang na-pressure ako sa kanila. So, shit. Yun. Tita, so feeling ko, kasama ko lagi si Adam eh. Nung una, kala ko sila talaga. Kasi hindi ko naman alam yung love team nila eh. Kung ano-ano, Barda. Pero yung nasa set kami, parang meron eh. So, ako, sobrang forward ko. David, ano ba? Trip mo ba si Barbie? Tapos, hindi niya ako sagot minsan. Ano to iba? Diba? Inuman? Trip mo ba siya? Ano to iba? Ganun yun, diretso. Wala nang padalos-dalos. Pero like what David said, Tita, when you're working together with someone for so long, you spend so much time, there's a big chance. And they're both great people. They're both great actors and an actress. And there's a big chance. But that's all up to them na. So we just have to wait and see, right? Wow, nandun yung pressure. Alam ko marami pang gusto magtanong, but let me ask, David. parang nagugulat si David eh. David. Nag-beer ba dyan, beer? May time ba na parang nakakaramdam ka ng pressure because of this love team? I think kayong dalawa, kasi you have to be realistic in portraying certain role, lalo na ng isang magkasintahan, di ba? So, sa inyong dalawa na lang, tatanong ko yun, kung meron pang pressure sa inyo, especially so na wala kayong relasyon in real life. I think hindi naman
naman ako masyadong pressured dahil napakagaling ni Barbie na actress. Siyempre, kumbaga, talagang kunwari mag-eksena kami, may isip mo na in love siya sa akin sa scene eh. Diba? Kasi napakagaling namin. So, ayun, pero wala namang pressure. Wala namang pressure. Just super happy na ka-love team ko sa Barbie dahil marami akong natutunan sa kanya. Diba? Tapos ang ganda-ganda. Ganyan. Di ba, meron siyang Barbie, meron si David na signature pakilig pose. Pag nagpapakute siya, tama ba, Direk? Tinataas niya yung kilay. Mga ganun siya. Yeah, tama mali. Mila, tuntas ang kilay mo. Ako naman po, to answer po your question. I think yung pressure ay to maintain po yung love team, yung lakas ng love team. Kasi simulat sa pool naman po, unexpected naman po na mag-pick up yung team up naman po namin. So I guess yung pressure is coming from kung paano namin siya ma-maintain. At sana masulit namin ang partnership na ito, hindi ba? At wag mawala yung aming friendship kahit na siguro in the future ay magkaroon kami ng ibang work, hindi ba? Mas yun po mas yung friendship and yung pagiging consistent ng love team namin. So siguro it helps na parehas kami ng management. We are both under Sparkle of GMA Network. Kaya parang nag-guide nila kami ng maayos sa mga proyektong tatanggapin namin as a love team po. Yun. Thank you so much and good luck and congratulations. Maraming salamat, Tita Esther Amo. Siyempre, I think as an actor, kailangan mo talagang to make it seem like it's real. Like you really have to feel feelings, di ba? And hindi lang din naman dun sa particular scene na yun. I think even in Maria Clara and maging sino ko man, I always feel things whenever I work with Barbie. So, yeah. Ikaw ba pag every time na lang ginigisa natin si... Hindi kasi parang, sa amin kasi parang feeling namin napaka-honest mo ngayong hapon. Okay. Sa paglalabas ng... Kasi yung mga artista kasi medyo may nag-hold back pa parang pinapaano kami. Pero ikaw ba, every time na magkasama kayo ni Barbie sa mga kilig na eksena, nadadala mo ito sa bahay? Or minsan naisip mo ba na nami-miss mo siya hindi dahil ka-eksena mo siya, kundi dahil parang feel mo, love mo siya? Agad? Parang feel lang. Kasabi niya gano'n, pwede, parang gano'n. May mga gano'n naman, di ba? Si Barbie naman talaga, maganda talaga, musiba, girlfriend material talaga siya. Ay, sorry. Bakit bet din ba ni Ivan? Oo, joke lang. Joke lang. Natamaan ko kasi water. Okay. Barbs, thank you David. Barbs, ikaw naman, is this the kind of film na pwede mong ipanood kay Jack nang sabay kayo? Nang wala nang tanong-tanong at walang parang feeling mo, kikiligin din naman siya. Actually, tinanong nga niya sa akin kung kailan ipapalabas. Sabi ko, July 10 sa sinihan. Sabi niya, kailan natin papanoorin? Nag-present na siya. Gano'n ka-supportive sa'yo si Jack kasi ang dami di bang nagmamatch sa social media, pinupost talaga ng bonggang-bongga to the point na parang nalalain na rin si Jack. Well, first of all, I would like to extend my gratitude for acknowledging that. Thank you so much. And I would also like to say how much I appreciate his support towards me. And hindi ko naman na ma-describe kung gaanong kalaki yung suporta niya sa akin. Pero siguro, hindi ko komportabling magagawa ang mga bagay na ginagawa ko ngayon kung hindi siya full support sa akin. Yun na lang. I'm happy for you. Thank you. Jerry naman for my last question. Nakasama mo ng Katniel. Hindi ba? Anong meron dito sa Bardalas? Parang sabi mo, kinikilig ka rin naman sa Katniel. Anong meron dito sa dalawang ito na parang kakaiba naman sa Katniel? Pareho nga. Sorry pero ako lang, I
that will speak from the heart. Pareho kinikilig. Kasi sa shooting namin, kinikilig ako sa kanilang dalawa, even off-screen. Which was the same with sila Kat. So, pareho, kakakilig. Kaya gusto kong matuloy. Pero, no disrespect to your love, the love of your life. Hello, Jack. Nice to meet you. Alam ko na, kinugel ko na siya, wala lang signal, pero kaya, hello, Jack. Pero kinikilig talaga ako, sorry. Diba? Hindi, wala ko talaga nakikita ang pagkakaiba, even kay Barbie, the way she acts or something. And They're both nice. Pareho naman she's just whiter than Kathy, but they're all nice. They're all beautiful women. They're like my children talaga. Walang pinagkaiba. And I love that the actors of today, the Gen Z, has learned to show respect. Kasi there was a batch. I don't remember which batch. Pero nawala yung respeto sa mga nakakatanda. Alam mo, sabi ko nga, if you cannot respect the person, respect the age na lang, diba? Pero these youngsters, they're also nice. Wala akong masabi. Parang inaral nila at sinapuso nila kung anong importante sa buhay, respeto. And I love that for all of them, all of these young kids who I've worked with. Yeah. Kuya Lar, hello. Dali, hello. Kuya Lar, hindi kasi nabanggit kanina. Ayun, thank you. Good luck sa pelikula niyo. Maganda siya, promise. Thank you, Ray. So, Thank you, Ray. Yes, ang feeling ko, So, the first question, may ganap kasi ngayon sa mall. Parang mababa yung rate, mababa yung bayad ngayon sa mall. But karaniwan, after the pandemic, nag-blow up siya eh. Naging 350 to 500 pesos yung cinema rates. Parang for the normal people, medyo mahirap na rin siyang bilhin. Even you want to support your artist, diba? Yung mga favorite artists, mga idols and all. But it's 350 to 500. So people are budgeting din naman for their needs and wants. So ngayon, medyo mababa na ulit. May certain mall na nagbaba ng rate nila because they're celebrating something. Do you think this has a factor in supporting you guys na sana meron bang dapat gawin para mas bumaba pa yung cinema rates at mas pumatok pa sa takilya ang inyong pelikula? Any thoughts from any one of you? Si Direk, para maganda mas kanina. Well, that's very valid point yan na nagbaba talaga sila up until October in support para sa mga Filipino films. Dahil alam naman natin na we're experiencing a lot of yung discrepancies compared to the foreign counterparts natin, di ba? So it's a good move kasi kino-consider ng mga cinemas ngayon kung ano yung kayang abutin ng mga manonood natin. So, well, tatapatan naman natin yung magandang content at magandang pelikula para mag-feel naman ng mga magbabayad ng mga manonood na worth it yung binayad nila. Pero well, I'm hoping sana nga all our agencies, FDCP, would come up with something na magkaroon ng regulations when it comes to cinema rates, di ba? Kasi ang dami pwedeng i-consider dyan and it would help a lot of Filipino producers and filmmakers na magkaroon pa ng passion into producing films. Kasi yun naman lahat ang objective ng lahat. Yung meron tayong mai-share at maitulong sa pelikulang ginagalawa na ng industriya natin. Okay. Direct link lang po. Request ko lang po, konting quiet lang po sa po. Excuse me lang po, konting ina lang po ng chikahan po. Salamat po kasi lilipat na po kami dyan ng table. Thank you very much for answering the question, Direct Kathy. And kay Barbie and David, anong pinagkaiba ng efforts na ginawa niyo sa mga teleserye na ginawa niyo? Kasi this is your first film, if I'm right. First film together as love team na Barda. So ano yung pinagkaiba ng efforts niyo sa teleserye, sa series, and here sa film? Efforts, I think magkaiba kasi yung shooting teleserye and shooting a movie. Sa movie kasi mas maraming shots. Mas konti yung scenes for the day, but
more shots. So I think nagkaroon kami ng adjustment when it comes to shooting a film together. Diba? But siguro yun. But siguro yung when it comes to the role naman, similar na naman yung acting. Depende pa rin talaga sa script. Yes. I agree with David, yung style ng paggawa ng teleserye at pelikula, magkaibang-magkaiba talaga. As in, ang pelikula kasi, afford namin mag-shoot ng fewer scenes, pero maraming angulo. So, we do it multiple times talaga. So, dapat same yung energy, same yung level of emotions na ibibigay mo. Minsan challenging kapag mahahaba yung dialogue, diba? Tapos, maraming beses mo siyang kailangan ulitin. In terms of acting, I learned, kasi matagal na ako hindi nakakapagpelikula, ngayon na lang ulit, I learned to mas liitan yung acting. Kasi this will be shown on the big screen. So, konting galaw mo, kitang-kita agad. Unlike sa TV na maliit lang yung papanooran mo, diba? So, dito mas subtle dapat yung approach, mas ka lang dapat, mas pampelikula lang dapat yung acting, mas maliit. Kasi yung sa Maria Clara na talagang ang lalaki, di ba? Dito dapat talagang mas subtle ka lang, gano'n. Mas still. Kasi ang hirap mong sundan sa malaking screen, pag ang likot-likot mo, di ba? Lalo na pag close up, tapos nasa malaking screen ka, mahirap nakakahilo yun. So I learned to be still when doing the film. Was it challenging for both of you to adjust from teleserye to movie? Yes, oo. And pinag-uusapan namin yun pagka, kunyari during take na parang nakakapagod din pala, no? Kahit rom-com. Kasi ang hirap yung same yung eksena, pero kailangan kiligin ka ng kiligin dun sa same eksena na yun. Kailangan pag binato ni David yung linya, kiligin ka the same level nung wide, at nung tight, at nung medium, at nung drone, at nung gimbal, at nung ang daming shots. And you have to give the audience the same level of kilig. Dapat walang maiba. So yun, I think yung consistency ng paulit-ulit na emosyon. Meron pa, sorry. In real life, how would you coach someone kung paano magkaka-points sa kanilang nililigawan o someone they like? How would you coach them? They should pay attention to the interests of the person they're pursuing. May it be food or film, or kung masyado silang artsy, if they're into paintings, if music, ganyan. Siyempre, mas madali mong makukuha yung puso ng taong nililigawan mo pag minamatch mo yung interests mo sa kanila, hindi ba? And then after nun, i-share mo rin yung interests mo sa kanila. Baka naman somehow you guys share the same interests, marami pala kayong similarities, and then doon na magkakaroon ng spark, doon na kayo magkakadevelopan, hindi ba? It's more of like getting to know the person and really listening to what she needs, what she wants. Yeah. And Ahia, are you single? Are you single? No, you are. Are you? Sometimes then. No, I'm asking if you're single kasi if you are single, if ever you're single, would you hire Mila or Barbie na mag-love coach sa'yo? Siguro to answer your question, yes, secret. Would you hire me for real? Oo naman. Galing ni Barbie yung sagot niya kanina sa'yo, parang, diba? So, And sorry, ang dami kong questions. Last na talaga sa Barda. How do you give each other reassurance? Paulit-ulit na reassurance kasi ang dami-daming, ang gaganda ng feedback sa inyong dalawa. Like really, and even I follow both of you. Kinikilig din ako eh. Pero at the same time, mas kinikilig din naman ako sa inyo ni Jack kasi grabe yung reassurance mo sa isa't isa. So, how do you
other a constant reassurance na sobrang tagal nyo na, and yet you are also in a love team? Pero, bago niya sagutin yan, sa susunod na lang. Kasi syempre, David and Barbie po, di ba? At susuporta naman si Jack. Okay. Oh, last, kay Aldi. I've seen you na you're a content creator before, and you've joined pageants. How are you adjusting to your life now as an actor? Actually, since bago pa... Hindi naman ako nakatulog, nakinig naman ako, pero akala ko na parang may Sulit na sulit. May session. Yung mga hindi ko namin. Parang feeling ko may seminar type dito. Thank you so much. Of course, after Janice Navida is, asan din si Josh Mercado? Neighbor! Hi, good afternoon to all of us. Yung first question ko syempre kay Barbie and David. You're open naman na ayaw nyo magpaasa sa fans dahil alam naman nila yung reality, di ba? So I just wanna know, how would you describe the kind of love you have for each other? Knowing na may chemistry talaga kayo at marami kinikilig. The kind of love that I have for David is, ano siya, hindi agad-agad. Pero nung na-reach na namin yung level of friendship na kailangan namin to make the partnership work, the love I have for David is more like, feeling ko mas nagiging taga-guide, ganyan, yung taga-support, hype man ba tawag dun? Na-experience ko yun na nag-Canada kami, nag-Sparkle Tour kami sa Canada, na parang I really went out of my way to support him on stage, as we all know na medyo mahihayin ng ating Ginoo. So, yun, I think it's more of that. It's more of showing my support sa kanya, sa abot ng makakaya ko pag magkasama kami, para mas mag-work yung love team namin. And David? For me naman, na just reciprocate dun sa support na binibigay niya sa akin. Hindi naman niya kailangan talagang supportahan ako, but she still does. So I super appreciate that. And ayun, tsaka, if you think about it, like, sabihin natin 20 years from now, like, my name is actually attached to Barbie's name. If you search Barbie Fortesa, lalabas David Ikawan, diba? Sa Google-related search. It's really... Search mo ba ako? Secret. Secret din mo. Diba? So, ayun, I truly value Barbie as a friend and as a co-worker. And, yeah. Pero balikan ko lang, kasi nga, syempre, when there is support, kahit pa paano there is love, di ba? So, hindi ba kayo nako-confuse dun sa kind of support and care you have for each other? Hindi kayo nako-confuse na di ba? Kasi may mga, like si Kelvin Miranda last press. May pang name drop. Alam mo na kasi pag mga love team, di ba? May times na nako-confuse dun sa feelings. Kayo ba hindi kayo na umaabot sa ganung point na nako-confuse? Siguro, one of the things I'm thankful for na nakapasok ulit ako sa love team is I got paired in a love team at this age, sa edad ko. Kasi syempre, nag-mature na rin naman ako as an actress, and this is not the first time na may naka-love team ako. So, over the years, natutunan ko na kung paano magtrabaho sa isang love team para hindi, alam mo yun, hindi maging confusing. Pero I totally understand po where you're coming from. Talaga nga namang makaka-confuse siya, hindi ba? Para sa mga bagong artista na biglang kilig-kilig agad, diba? Tapos magiging love team. Siguro ipagpapasalamat ko na rin na marami na rin akong naging love team before. Kaya medyo na-train ako, kumbaga, na talagang work tayo. Parang na-separate mo tayo. Yes. At saka, I'm always blessed with good people to work with. Fortunately, I'm really grateful for that. Si David kasi yung tipo ng love team na he doesn't really take advantage of me. Alam mo yun, yung parang
just to make the love team work, parang liligawan ka, yung ganon, para lang sa image, para lang may ma-issue kayo na, ay, wala siyang ganon. Napaka-totoong tao niya, napaka-genuine. Yung care niya para sa akin, alam mong hindi naman siya flirting. Talagang sincere lang talaga siya towards me. At saka yung friendship naming dalawa, wala naman talagang mali siya. Kaya mas masarap magtrabaho. Mas komportable kami sa isa't isa kasi may ganun din kaming assurance na hindi namin pababayaan ang isa't isa. And we won't get confused along the way. Ayan, si David ba naku-confused din? Naku-confused ka ba? Hindi naman. Gaya ng sinabi ni Barbie, we're really good friends and we support each other. Diba? And actually, blessed ako na si Barbie yung love team ko. Sabi nga niya, I don't take advantage of her, diba? Eh, siya din naman, hindi naman nag-take advantage of her. Parang nalungkot ka. Suba. Tingin nga. Uy! Huwag ka nahulungin. Joke lang yun. Yes. At yung next question ko for David, kasi kanina parang hindi mo maamin yung about your personal life. Siyempre, alam namin si Barbie, may boyfriend na. Ikaw, hindi mo masabi kung single ka. Pero do you find it hard na being in a love team, na makahanap ng girlfriend outside of showbiz or kahit sa showbiz dahil na-attach ka nga sa love team? Well, I think, I'm not saying I'm single. For sure naman, nakikita niyo siguro sa social media, di ba? So I think it's just what you see is what you get. You know, I mean, I don't want to disclose anything. Yeah. So, pero meron. Basta what you see is what you get, di ba? Malay mo, maglakad-lakad pa, meron akong kasama. Di mo masabi, di ba? So, kasi it's a private life na I don't wanna, yeah. It's because you want to protect the girl. Ganun ba yun? Kasi syempre nga may mga fans. Tingin mo ba? Sana tinanong ko rin yung sarili ko, di ba? Yeah, of course. Siguro. Siguro, speaking on behalf of David na lang, knowing him, siguro sa lahat sa atin dito, I would like to say na ako ang may pinaka-nakakakilala sa kanya. And knowing him, he's a very private person. So just sitting here in front of all of you is a really big challenge na for David. Diba? So he's not the type of person to open up his personal life to all of you, which we all find very challenging kung tayo man ang tumayo sa kanyang posisyon, hindi ba? So I think we would just like to ask for respect for privacy na lang po for people like David na gustong ihiwalay talaga ang kanyang professional life at talagang mag-bloom ang kanyang career, di ba? Pero in fairness, David, medyo nag-open up na nga ngayon si David compared to una na talagang isang tanong, isang sagot. Then, Ate Janice, kaya naman, di ba, ang gaganda ng mga tinatanong ninyo kasi nga naramdaman natin kanina lahat na giving siya today. Yes. Naban ako actually, kanina. Feeling ko napipil niyang close niya na yung press. Yes! Pinagkasarin na siya. Dami niyo kasi. Actually, sorry Ate Janice, to cut. Yung kayo na pagdating nga dyan, sinilip niyo muna talaga kayong lahat. Di ba, David? Mabait pa sila ngayon. Chinek niyo muna, oo. Yes, introvert kasi ako. So I think kapag one-on-one, two-on-one, two-on-two, mas kaya ko makipag-usap. Pero like, I think talking in front of a lot of people gives me so much anxiety. Yeah. But I'm trying because it's my work. Yeah. Hindi naman halata, David. Siyempre magaling tayo mag-fake. Anyway, yung last question ko na lang. Watching you, Barbie, sa rom-com, parang hindi ko alam kung ako lang ba or may nakapansin din na parang the level of acting na nakikita ko sa iyo is similar to Miss Catherine Bernardo when she does rom-com movies, no? So ka mas nape-pressure being compared to Catherine or yung laging tinatanong yung love team yun na parang pinipressure kayo ni David na maging kayo? Actually, nako, hindi ko alam kung paano ko po sasagutin yan kasi aaminin ko, isa rin po si Miss Catherine Bernardo sa mga taong nilolook up to ko sa showbiz. She really handles her career and personal life really, really well, and that is why
there's no doubt kaya maraming brands ang na-attract niya dahil gano'n niya talaga dalhin yung sarili niya. And so, to be acknowledged or to be noticed na kahit papano ay parehas is syempre a very big honor for me. And sana nga magkatrabaho kaming dalawa dahil isa rin siya talaga sa mga gusto kong makatrabaho at isa sa mga ina-admire kong actors of our generation. Thank you po. Thank you, Janice Navita, the editor of Bulgari's People, Miss Roland. Yes, alam ko may kasunod si Ate Janice, di ba, Kuya Jen? Yes, si Jerry Olea. Ay, dito Jerry! Ito na-interview one-on-one, two-on-one. Sinasabi naman niya talaga, nahihiya siya pag maraming kausap. At nagugulat ako nung even sa last press ko ng GL. Nagulat ako sa mga sinabi niya. Parang dalawa lang yung nag-i-interviewhan. So mas nag-open up siya talaga pag konti lang, inaamin niya. Pero ang tanong ko muna kay Barbie. Barbie, alam naman ng lahat, sinasabi mahusay. Hindi lang mahusay, premiado talaga. May napatunayan na bilang isang actress. Pero yung iba naman, sinasabi aminado rin naman si David na ngayon lang siya, kumbaga gumagaling siya dahil din sa'yo. Pinagmamalaki nga niya yung sa bago yung Pulang Araw na talagang iba na yung acting niya. So far, paano mo nakita yung pag-evolve niya bilang aktor? Ang maganda kasi kay David, very expressive yung mata niya. So, pag natutunan niya na to work around it, to work on his eyes, napakadali na nun kasi magaling din naman siya magpakilig. And sa lahat ng proyekto namin, kada project na ginagawa namin, nakikita ko yung confidence and yung comfortability niya na umarte. Diba? Given na mahiyain siya, diba? Pero pagka nasa set yan, hindi ganitong klaseng David ang makikita mo sa set, ha? Talagang actor David yung makikita mo. Talagang game siya, willing siya, in character siya. Especially dito sa Pulang Araw, talagang game na game siya talaga. Makikita mo na rin na unti-unti nabubuo yung passion niya for acting, for the craft, which I really admire kasi nakita ko siya from Heartful Cafe. So medyo nasundan ko naman yung mga projects niya kasi yung mga sumunod na projects ako na yung kasama niya. So nakita ko rin yung growth niya. And ngayon masasabi ko na mas komportable na siyang umarte sa harap ng camera at mas dedicated siya na galingan yung mga characters at mga projects. And like, sa mga projects na kinukuha niya, very mindful din siya. Kasi alam na niya yung image na pinangahawakan niya. So very mindful na rin siya. Which is very good as an actor. Like hindi ka lang tanggap ng tanggap for the money, di ba? Talagang mindful ka sa career na gusto mong tahakin, sa image na inaalagaan mo. May ganun na siya. Siguro dahil nadala na rin dahil businessman siya. So comes with it na rin. Tuwagin kami Barbie na parang pinagtatanggol mo siya pag may mga nagsasabi na ikaw yung nagbubuhat sa kanya na para bang wala siyang naitutulong para umangat yung love team nito? Actually, nalulungkot nga ako kapag may naririnig akong ganun. Kasi parang nawala ng purpose na tinawag pa kaming love team. Kung wala yung teamwork, hindi ba? Parang a love team will not work kung hindi kayong dalawa yung magtatrabaho rin talaga. Siguro, mas napapansin lang ng mga tao kasi mas ako yung nagsasalita, di ba? Obviously. Pero look, parehas kaming nandito. We're both here today promoting the film. Pero alam mo yun, siguro mas ako lang kasi yung naririnig, nakikita ng mga tao. Siyempre, ako yung mas makulit, ganyan. Pero in terms of effort and yung dedication namin para mag-work tong love team, parehas lang naman. Kasi parehas naman kami nagbe-benefit, hindi po ba? Last question ko para sa inyong dalawa. Physically, ano yung nakaka-inlove sa isa't isa? Physically. Sige na. Ano ako naman? Sa ginagawa, and I believe, I heard, we're also eyeing for the MMFF. Pagdating po sa pagpili ng mga bibida sa pelikula, habang sinusulat po ba ni El at kayo nag-conceptualize or brainstorming sa pelikula, nakikita niyo na kung sino yung artistang gaganap? Yeah, madalas pagka nag-conceptualize kami, yung character talaga, kung babagay, iniisip na namin talaga kung sino. Pinipili namin kung sino yung mag-fit sa character. Not just by, choosing kung sinong sikat,
kung sino ang in ngayon, diba? But there's a factor talaga na malaking tulong kung makakapili ka ng isang taong or artista na relevant sa ngayon, because it would help you promote the content itself. But ako, I always look for good actors who can really deliver the character that I want to project sa pelikulang gagawin. Okay. And while writing the story, Yes, I have to see them. Oh. Actually, to be very honest, pag hindi ko po nakikita yung artista for the character, I don't pitch it. I don't even tell them na maybe we can root for this artist, kahit na gano'n siya kalaki, or kung ano man yung relevance niya at that time. More on, habang sinusulat ko, pag nakita ko na silang ginagampanan yung character na yun, go na. And I'm very proud to say na I saw David and Barbie for this film, clearly. Kaya naging madali ko for Barda. thank you. Next lang, additional question for Direk Cathy. Ayan, Direk, another question po. Di ba nababanggit naman ang lahat na parang si David nga, shy type, mahihain ganyan. Paano po pag nasa set? Paano niyo po inilabas ang husay ni David Licauco sa that kind of love? Same as David. Ganun pa rin siya. Well, nakakatuwa kasi napaka-genuine yung tao. Kung ano siyang makikita mo sa personality niya, walang fasad. Pero, I was really surprised kapag nandun na siya into character. Sobra niyang binibigay ng maayos yung gusto kong makita sa character. And with Barbie's support, they really complement each other. Actually, yung pagiging tahimik ni David, yun ang character niya as Adam ni Diyos. Yung pagiging quirky ni Mila, yun din naman ang merong personal touch with Barbie. Kaya with David, sobra akong natutuwa kasi kahit papano, binibigay niya kung anong dapat para sa character niya. Very professional, man of his words, and kita niyo naman right now kung ano siya, walang halong pasad sa character niya. Kaya I really appreciate actually both of them. Even Barbie, the way she explains it herself, the way she take on David's place, diba? Ang ganda ng tandem nila. They're really a love team. Ito yung masasabi kong love team kasi the word team itself is very important. Yung professional and personal nila, tinatayo pa rin nila yung love team na sinasabi natin. So I am so rooting for these two. Sana po, with your help, magbigay naman tayo ng chance for this love team to work. Totoo yan. Thank you, Direk and Cal. Maraming salamat. At Sir Jam, balik sa'yo. May question ka ba? Ang mahaba-haba na din ang journey ng love team nyo na nagsimula sa Maria Clara Ibarra, tapos nagkaroon kayo ng maging sino ka man, tapos may pinag-aral pa kayo. Tapos sa isang interview, sinabi nyo na gusto nyo na maging enjoy o maging baba pa ang love team nyo ng ganoon katagal ang interview. Ngayon, ang tanong ko lang, tapos syempre may mga expectation ng fans natin, di ba? So dito, paano nag-level up ang Barda? Sir, pwede pong tubig. Thank you. Dito, I would say nag-level up talaga kami ni David in terms of yung sophistication ng acting, yung maturity, yung styling namin, di ba? Kita nyo naman, very close to K-drama, hindi ba? Even yung approach namin sa character namin, lagi ko nga sinasabi, ito yung pinaka-sophisticated role na ibinigay sa akin na kahit yung itsura ko, iniba namin, pinagdalaga namin, di ba? And also, nag-level up kami kasi ang taas ng production value ng pelikulang ito, di ba? So, kami rin, in return, talagang nilevel up din naman namin yung approach namin dito sa project na to. Mas pang pelikula, alam niyo yun, mas hindi mo mapapanood sa free TV, yung worth it ibayad. David?
Siyempre, nag-expect ang mga fans, kailang tandem ganyan ka, di ba? Paano nag-level up kayo dito sa pelikulang that kind of love? Siguro Marley daw. Dahil siyempre galing sa Maria Clara ni Mara, iba magsalita eh. Diba? Iba rin yung character. So with this, siyempre, nag-level up kami in a way na dati nasa vegan lang kami nag-shoot. Eh, nasa aircon namin, nasa Korean na kami. Diba? So siguro doon, and siguro yung acting din. Nag-level up din. Diba? Siyempre, I think with in everything they say, we strive to be better. So, yeah. Follow-up ko lang, may kissing scene kayo dito. Ano? May kissing scene kayo. Meron ba, Direk? Ang sama ng tingin sa akin ka, Direk. Sabi ni Direk. Sa premiere night na lang na Direk. Malalang, pupunta po ba kayo sa premiere night? Kasi ang hirap, hindi na nila papanoorin, hindi nila aabangan. Tapos ito mo, Barbie ko. Dapat panoorin. Mag-iisip, ano yan kaya, Jem? Pag-iisip ako kasi tinatanong niya yung kissing scene, pinapatanong nga rin ni Roldan Castro, sabi ko may premiere night, pag spoil. I love you, RJ. Our last question is from the person in blue, si Alan Sancot. Tapusin mo na, Alan, ha? Kasi, from Stars po to. Na para makapag-adala tayo sa interview, ha? Kasi pagod na ako. Charot. Last question, dapat pala killer question to for Barbie. Hindi, joke lang. Congratulations, Barbie. Kuya, alam mo lang kayo na puro killer question. Hindi, ano light na lang related to the movie. Pero first, congratulations to your first movie, Barbie. Yan. Yung question ko lang kay Barbie, if given a chance to be, kumbaga, pwede ka bang maging personal, coach ni David? Kasi alam namin na you're an expert pagdating sa love. Di ba? Nagtagal yung relationship nyo, you know how to handle love, di ba? Yung pagiging partner niya. Parang kung hihingi ba ng favor sa'yo na maging personal coach, are you willing to coach him? Okay? Para maging successful din yung love life ni David. Alam nyo, sa totoo lang, pag yung pinag-usapan namin ni David, mas hopeless romantic siya kaysa sa akin. May babae siyang sinundan sa Korea. Ganong level. Na hindi alam ng girl, sinurprise na yung girl, punta siyang Korea, naka-backpack lang siya. Hindi na siyang rose, punta siyang Korea. Ganon yung level of love ng taong to. So I don't think he needs coaching. But if ever he would ask for my help, hindi ko siya para i-coach. Siguro I will just share my experience and then sana he'll learn from it. Somehow. Yun na lang. Thank you, Barbie. Last na lang to both of you. Kasi parang sa dami ng mga projects ninyo together, di ba? Parang paano nyo ginagawang kailigin? How do you prepare? Especially kung may mga kissing scene or medyo intimate scene kayong dalawa. How do you prepare for that scene? Kung hindi nyo man ni-reveal na meron kayong kissing scene dito, how do you prepare for that scene? Kung sakali, nag-uusap pa kayo or personal hygiene, mga ganyan. Yun, nangihiram siya ng toothpaste. Alam mo yung toothbrush? Nakakarin sa beses, pumapasok sa standby area ko yung makeup artist ni David. May toothpaste ka ba dyan? Kailangan daw ni David. Uy, may repair. Nag-expect. Yung mga ganon, which I really appreciate naman. Kasi syempre, ang hirap ng intimate scenes, tapos may ganon. Yeah, may chismis, may ganon. So, yun. And then, pinag-uusapan namin, lalo kapag masyadong intimate yung eksena, pinag-uusapan namin para komportable kami all throughout the scene, di ba? Walang mga surprise na mga mangyayari. Kumbaga, alam na namin yung flow ng magiging eksena. Kaya mas komportable kami gawin. Kaya siguro mas nagiging maganda rin yung outcome niya. Kasi parehas kaming confident at comfortable gawin yung mga intimate scenes namin. Diba, very supportive si Barbie. Ganun yan. Sabi ni Barbie, hindi ako ng mouthwash. Hindi yung mouthwash, tsaka perfume mo. Sinakaya naman talaga, diba? So, yun. Tsaka pinag-uusapan namin. Siyempre ako, hindi naman ako gagawa ng anything na hindi
comfortable si Barbie. You know, kasi ako, lalaki ako. So, kahit ano naman, okay lang sa akin, diba? Pero, ano naman, diba? Pero syempre, mas girls, mas may limitations. So, yeah. Thank you, Alan. Kuya Alan, maraming salamat sa'yo. Ayan, Siyempre, ayan, marami na po ang mga naging katanungan. Aasahan po namin lahat, of course, na makita ang pag-support ninyo para sa that kind of love. Adi, invite mo na sila lahat at mag-last words tayo from kila Direk and everyone. Ayan, bago mag-invite si Adi, sorry, after the last words from our cast and director, we will proceed with TV interviews kasi para maihabol natin sa Eric, ha? Mamaya, and then we'll do the sit-down. At nila dito si MJ. Yes, and then we was here a while ago and with his crew and everybody. Yes. Thank you, Adi. So guys, please do watch That Kind of Love this July 10 cinemas nationwide. So please do watch it sa cinema. So abangan is exciting talaga. Iba, in short, DK over. Barda na makeup artist, si Barda. Si Barda.